ikaw nakakuha ng tigda dalawa, then huminto ka, then yung dalawa, nakakuha din sila ng tigda dalawa, then huminto din sila. Okay? Kaya tinatawag natin ang worst case scenario. So sa worst case scenario, ito pala ang pinaka-posible or posibleng-posible na pwede nating kitain sa loob ng isang taon. Isang taon. So, ibig sabihin, pwedeng kumita pala ng 2,834,400 pesos sa loob ng isang taon. So, sa halaga na yan, posibleng-posible ba makuha yung mga simpleng pangarap natin? So, napakalaking tulong po yan para makuha at matupad yung mga pangarap po natin. So now, kapag gagawin mo to seryoso, at hindi lang tigda dalawa yung nakukuha mo sa bawat buwan, okay? So, mas malaki pa yung posible na pwede mangyari sa'yo. Hopefully guys, na kung itong video na to ay nakatulong sa'yo, ay i-share nyo po sa mga kaibigan mo at mga kadugo mo, no? Para hindi lang po ikaw ang matulungan, pati po sila ay matulungan po. So guys, this is Coach Arnold again, and andito po tayo sa ating worst case scenario dito sa RDB. So kapag ikaw ay nagsisimula pala sa business package po, ito yung posible na mangyari sa'yo within 1 year o 2 years o 3 years. So ang ginawa ko po ay 1 year. So kung gusto pa nating ipapaiksiin, gagawin nating 4 months. Okay? Ang pinaka-final na ginawa ko dito, worst case scenario ay 1 taon. So sa 1 taon po ay mayroon pong 12 months. Okay? From January is first month, second month is the February, March is third month, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10. So that is March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Okay? So whole month is 12 months. Now, kapag ikaw ay nagsisimula sa January, like for example, January ka nagsisimula, or the best kung magsimula ka ngayon, December. Okay? So, sa computer number mo na nakapatong-patong sa computer number nila, itong computer number mo ay meron kang sariling password at meron kang sariling tinatawag na ID number. Okay? Makikita mo doon yung left and right mo kung iilan na ang pumapasok under sa'yo. Yung lahat na na-market mo sa Messenger at sa Facebook mo, sa mobile mo, doon papapasok kapag sila ay magiging member na ng RDB. Okay, so ikaw na to, may left ka and may right side ka. So sa worst case scenario, ito pala ang pinaka-posible or posibleng-posible na pwede nating kitain sa loob ng isang taon. Isang taon. So ibig sabihin, pwedeng kumita pala ng 2,834,400 pesos sa loob ng isang taon. So sa halaga na yan, posibleng-posible ba makuha yung mga simpleng pangarap natin? So, napakalaking tulong po yan para makuha at matupad yung mga pangarap po natin. So, like for example, ito yung MPI, ang maximum potential income per month. At ito yung total accumulated income sa loob ng isang taon. Sa isang taon, may 12 na buwan. So, ikaw to, malas ka, kaya tinatawag natin na worst case scenario dahil ito yung sa Tagalog pa yon ay pinakamalas na mangyari sa'yo, ug sa Bisaya pa yun, pagkamalasan ni mo ba. So, worst case scenario, ikaw to, sa dami ng kaibigan mo, kamag-anak mo, kadugo, or schoolmates mo, or kabatchmates mo, okay? So, sa dami nila, so, ka-organization mo, ka-workmates mo, so, sa dami nila, 2 lang yung naniniwala sa'yo, okay? Dahil malas eh. So, yung 2, yung ikaw nakakuha ng tigda dalawa, then huminto ka, then yung 2, nakakuha din sila ng tigda dalawa, then huminto din sila. Okay? Kaya tinatawag natin ang worst case scenario. Okay? So, yung 2 din nila, nakakuha ng tigda dalawa, then huminto din, then yung tigda dalawa nila, nakakuha ng tigda dalawa, then huminto din yung unang tigda dalawa nila. So, yun po ang nangyari sa atin. Pero, kahit ganun pa man, nasa worst case scenario tayo, ay pwede po tayong kumita ng ganito kalaki. Okay? Ito yung malas na
binibase po natin, ito yung pinakamalas na mangyari sa'yo. Ang pumasok sa'yo yung family 1 at family 2 or friend 1 or friend 2 lang. Dahil malas. Dahil sobrang kamalasan, dalawa lang ang pumasok o sumali sa opportunity mo. Dahil malas ka sa sobrang dami nila. Okay? Dahil malas ka, sa friend 1 at sa friend 2, malas din sila. Kaya tinatawag natin worst case scenario kasi yung kamalasan mo ay naipamana o naipasa mo sa kanila. So, unfortunately, yun nga, malas na malas. Okay. So, sa friend 1, dahil malas ka, nagiging malas din po sila. At malas din po sa friend 2. So, sa dami ng kakilala nila at kaibigan, kadugo nila, dalawa lang din yung sumali sa kanila. Dalawa lang din yung sumali or dalawa lang din yung na-convince or nag-decide na sumali under sa kanila. Sa friend 2 din, ganun din, dalawa lang din. Kaya na makikita mo dito, dalawa. Eto, dalawa. So, itong si second level mo, ibig sabihin itong dalawa, si A, B, C, and D, hindi mo nakakilala, di ba? Okay, hindi mo nakakilala. Pero ito yung nangyari sa'yo. Kumita ka pa rin ng 4,800 pesos. Si friend 1 mo, si friend 2 mo, nagpares, yung kaliwat kanan, 1,600. So, ang total accumulated income mo sa unang buwan mo, 1,600 pesos only ang part-time income mo. So, imagine mo, dalawa lang sumali sa isang buwan. Kami kasi na-experience namin na may sumali sa amin na may 5, may 4, may 3. Minsan nga, sa isang araw, naranasan ko pa na nakapapasok talaga tayo ng more than 10 sa isang araw. So, ginawa po natin ito worst case scenario, malas. Dahil sa isang buwan, ay dalawa lang po ang sumali sa iyo. Okay, dahil malas ka. So, yung kamalasan mo na ipasa mo sa kanila, malas din sila. So, ibig sabihin, yung first level mo, si friend 1, si friend 2. Yung second level mo, second month mo dito, si A, B, C, and D. Hindi mo nakakilala. Kakilala na yan ni friend 1 and 2. Pero kumita ka pa, dalawang pares, 1,6, 1,6, so may 4,800 ka. Total. Kasi 3,2 po yan lahat, plus 1,6, kaya 4,8 po yan. Unang buwan mo, 1,600 ang pares, 1,6 lang at total accumulated income. So, pangalawang buwan mo, hindi mo na to kakilala, pero may 3,2 ka pa. So, 1,6 plus 1,6 is 3,2. Kaya total po, 1,6 plus 3,2, 4,800 sa pangalawang buwan mo. Okay? On the third month mo, on March, no? So, itong dalawa nakakuha lang din ng tigda dalawa. So, ibig sabihin, nagiging 4. Lalong hindi mo nakakilala ito. So, 4 na 1,600 pesos, kaya total 6,400 pesos. Okay, itong 6,400, papasok po yan sa computer number mo or sa RDB account mo. Okay, so 6,400 plus 4,800, ang total accumulated income mo is 11,200 pesos. Okay, so hindi mo na ito kikilala, pero sila may kakilala din na tigda dalawa. Yung kamalasan mo na ipasas mo sa kanila, kaya dalawa ng dalawa lang ang nakukuha din nila sa bawat buwan. Okay, so 4 times 2 is 8. Hindi mo na ito kakilala, times 1,6. Kaya kumita ka pa ng 12,800 pesos plus 11,200. Kaya kumita ka ng accumulated income na 24,800 pesos. Okay, so ang 8 nakakuha ng tigda dalawa lang din kasi malas din sila, kaya naging 16. Sa pang-5 na buwan mo, 16 times 1,6, nagparis po yung kaliwa kanan, kaya kumita ka pa ng 25,600 pesos. Yun, 25,600 plus 24,800, total of 50,400 pesos. So, hindi mo na yan kakilala yung 16. Yung 16, may kakilala bang dalawa? Dalawa lang din nakuha. So, kaya 32. 32 times 1,600. Kaya kumita po siya ng 51,200 pesos o kumita ka ng 51,200 pesos na hindi na ikaw nagtatrabaho. Sila na ang nag-invite, nag-sponsor sa baba mo. Okay? So, automatic po, 51,200 plus 50,400. Kaya total accumulated income mo ngayon
ay 101,600 pesos. Okay? Yung 32 nakakuha ng tigda dalawa, nagiging 64 katao or 64 ka-accounts na business account. Okay? Times 1,600. Kaya pwede pala kumita na kahit hindi na ikaw nag-invite, no, ng 102,400 pesos plus yung 101,600 pesos total accumulated income na 204,000 pesos. Okay? So yung 204,800 pesos sa 8 months, no? 8 month. Okay? So nagkakaroon pa siya ng pairing, naging 128 katao ito sa 8 months, then nagiging 256 katao on the 9th month, then 256 times 2, nagiging 512 katao on the 10th month. Okay? So, sa 10th month pa lang, may 819,200 ka na additional income mo kahit hindi na ikaw ang nag-work. Okay? Dahil po, yung kamalasan mo na ipasa mo sa kanila, malas din sila, kaya kumita din sila sa baba. Na kahit ganun pa man, ay hindi man ganun kalaki, at least kumita din sila. Pero kung makita mo dito, hindi na ikaw nag-invite. Okay? So, 819,200 pesos plus 818,400. Okay? So, ang limit po kasi natin dito, 672,000 pesos per month. Okay? Pero, ito kasi dito ay lumampas na 819,200 pesos. So, yung sobra ay flash out na po. Mapunta sa kumpanya para pambaya doon sa taas mo at sa baba mo. So, ngayon, ang limit mo dito 672,000 pesos lang. So, plus 818,400, kaya pwede ka palang kumita dito ng accumulated income na 1,490,400 pesos. Now, dito naman, yung 512 katao, naka-sponsor din sila ng tigda dalawa, nagiging 1,024 katao. Okay? So, 1,024 katao times 1,600 pesos. Kaya kumita ka ng 1,639,400 pesos. Pero, bawal po yan dahil may limit tayo na 672,000 pesos per month lang po. Kaya po, yung sobra, mapunta sa kumpanya para pambayad niya sa taas at sa baba mo. Para patas naman tayo. So, ang mangyari sa'yo, ang limit mo 672,000 in 11th month plus 1.4 and 90,400 pesos, kaya total of 2,162,400 pesos na po ang total accumulated income mo dito on your 11th month. But, yung 1,024 katao, nakukuha din sila ng tigda dalawa kasi malas din po, di ba? So, nagiging 2,048 katao, yung left and right mo, ay nagparis. Okay? So, kumita pa siya ng 1,600 pesos times 2,048 katao o registered accounts. Kaya, sana ay kikita ka ng 3,276,800. Pero may limit din po kasi tayo na 672,000 pesos lang po ang dapat nakikitain mo sa bawat account. Okay? So, 672,000 pesos plus 2,162,400 pesos. So, total na accumulated income mo ay 2,854,400. Yan po ay posible or pwedeng mangyari sa atin na nangyari po sa iba. No, bakit po? Ito po ay ginawa natin ng worst case scenario. Ibig sabihin, dalawa ng tigda dalawa lang po ang nakukuha po natin sa bawat buwan. Ikaw nakakuha ng tigda dalawa, then huminto ka, then yung dalawa, nakakuha din sila ng tigda dalawa, then huminto din sila. Okay? Kaya tinatawag natin ng worst case scenario. Yung dalawa din nila, nakakuha ng tigda dalawa, then huminto din, then yung tigda dalawa nila, nakakuha ng tigda dalawa, then huminto din yung
unang tigdadalawa nila. So yun po ang nangyari sa atin. Pero kahit ganun pa man, nasa worst case scenario tayo, ay pwede po tayong kumita ng ganito kalaki. Okay? So now, kapag gagawin mo to seryoso at hindi lang tigdadalawa yung nakukuha mo sa bawat buwan, okay? So, mas malaki pa yung posible na pwede mangyari sa'yo. Yung sinample natin kanina sa worst case scenario, sa fourth way to earn and fifth way to earn natin sa RDB, na tiglilima po yung nakuha po natin, na na-sponsor po natin para makuha natin yung level up matching bonus at yung long-term residual income. So, ibig sabihin, kung manyari po yun ng tiglilima, mas lamang po tayo kaysa dito sa tigdadalawa lang po. So, kung ito nangyari sa atin na tigdadalawa lang po yung nakuha natin, how much more kung tiglilima yung makukuha po natin? Tama po ba? So, magkano po yung halaga o magkano po yung kapital po natin dito? That is only 8,888 pesos. At ang kapalit po on the spot, kapag nagbayad po kayo, may kapalit na 14,500 pesos worth of RDB purple corn, essential products. Okay? So, hindi po kayo lugi. Walang kalugi-lugi. At kung patulugin po natin yun sa bangko, yung 8,888 pesos, that is only 88 pesos and 88 centavos lang po yung interest po natin yearly. So, instead na doon lang natin patulugin, pwede natin simulan yung RDB business po natin para pwede po siyang kumita ng ganito kalaki. Okay? Seryosuhin mo lang at mag-attend ka lang sa ating business training, at kahit po hindi pa po kayo techie at first timer po kayo, andito po kami tumulong sa inyo para po kayo ay maggabayan ng tama, no, sa online man or sa offline. So, gawin nyo lang yung tama para mahit nyo po yung mga magandang posibleng mangyari po sa inyo dito. So, yun po ang ating worst case scenario. At kung gagawin mo to seryoso, pwede mangyari po sa iyo. So, kung nangyari sa iba, hindi po imposible na mangyari po sa iyo. So, hopefully guys, na kung itong video na to ay nakatulong sa iyo, ay i-share nyo po sa mga kaibigan mo at mga kadugo mo, no, para hindi lang po ikaw ang matulungan, pati po sila ay matulungan po sa RDB business online platform po natin. Hopefully guys, dahil dito magkakaroon ka ng napakalaking idea na hindi mo na kailangan maglabas pa ng napakalaking pera o milyon para kumita din ng milyon. So guys, maraming salamat sa panonood, and this is once again Coach Arnold. So bye bye and God bless.